Kabanata 471. Nagluwa si Carlito ng isang subo ng dugo. Nakaramdam siya ng panghihina kaya wala na siyang lakas para tumayo. Ito ay, biglang nagkontrata ang kanyang mga mata. Si Brando ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti. Tama ka. Ito ang pinaka-nakakatakot na paraan ng paglilinang sa southern border area. Kung gusto mong magsanay ng Black King skill, kailangan mong magsakripisyo ng 100 lalaki at 100 na dugo ng babae sa langit. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Carlito, at ang itim na hangin sa kanyang kamay ay naging mas malapot. Ikaw na walang kabuluhan, pumunta ka sa kamatayan. Ngumisi siya at itinaas ang palad niya na nababalot ng itim na gas. Walang takot sa mukha ni Carlito. Pumikit siya at bumulong sa kanyang puso, mahal kong asawa, wala akong silbi. Hindi kita kayang ipaghiganti. Nandito ako para samahan ka. Habang papalapit ng papalapit ang madilim na aura ay may biglang dumating na boses. Tumigil ka. Nang marinig ang boses na ito, nanginig ang buong katawan ni Carlito. Bigla siyang nagmulat ng mata at napatingin sa taong dumating. Sa pintuan, sumando si Lito sa frame ng pinto at malayang tumayo doon. Sect leader, bakit ka nandito? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Carlito. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Lito. Ngumuso si Lito. What's wrong? May pakialam ka pa ba sa akin, ang sect leader? Alam ni Carlito ang ibig niyang sabihin. Hindi siya nakaimik at nauutal, ayoko lang mahirapan ka. Simula nang pumasok ka sa Dragon Gate at tinawag akong sect leader, negosyo mo ang negosyo ko. Kalaban ko ang kaaway mo. Ang boses ni Lito ay parang kampana habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa looban. Ang puso ni Carlito ay nanginag at ang kanyang mga mata ay namula. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Anak, sino ka? Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Si Brando ay hindi sineseryoso si Lito at bumantong hininga. Bahagyang ngumiti si Lito. Sino ako? Ako ang kukuha ng walang kwentang buhay mo. Ikaw. Isang immature na bata. Tumawa si Brando, at pinagtawanan din siya ng grupo ng mga lalaking dumating. Sa kanilang mga mata, si Lito ay isang binata lamang sa edad na 20. Kahit na alam niya ang kaunting kung fu sa edad na ito, gaano siya kalakas. Nambobola lang siya. Umiling si Lito. Don't waste time with me. My time is precious. Just do it. Sa pagtingin sa kanyang naiinip na tingin, galit na galit si Brando. Good boy? Dahil hinahanap mo ang kamatayan, papatayin muna kita, at pagkatapos ay patayin ang lalaking ito na may kapansanan. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, tumalon siya sa hangin at nilaslas ang bungo ni Lito gamit ang kanyang palad, na napapalibutan ng makapal na itim na gas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi umiwas si Lito, sa halip, kinuha niya ang suntok gamit ang kanyang palad. Haha, nililigawan mo si kamatayan. Isang nakakatakot na ngiti ang ibinigay ni Brando. Napuno ng takot ang mukha ni Carlito habang iniisip niya ang sarili, nako. Ang Black King Strength ay isang napakasamang paraan ng paglilinang. Ang palad ni Brando ay ang mata ng pagbuo ng paraan ng paglilinang. Kung direktang hinawakan niya ito, ang masamang chi ay papasok sa kanyang katawan at siya ay mamamatay. Ngunit sa oras na ito, huli na para ipaalala. Nang magbanggaan ang dalawang palad, isang pagsabog na alon ang sumabog, at ang mga dahon sa kanilang tabi ay kumaluskos. Ngumisi si Brando at sinabing, anak, patay kang karne. Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Lito. Ang sumunod na nangyari ay halos mapasigaw si Brando. Ang itim na hangin sa kanyang palad ay biglang lumundag, at pagkatapos ay lahat ng ito ay sumugod patungo sa palad ni Lit, na parang sinipsip sa isang napakalalim na hukay. Sa isang iglap lang, nawasak na ang lahat ng Black King Strength na napractice niya sa loob ng maraming taon. Ikaw. Papatayin kita. Galit na galit si Brando, namumula ang kanyang mga mata, at galit siyang sumugod kay Lito. Gumalaw si Lito na parang kidlat, hinawakan ang kanyang mga palso, at sinira ang mga ito ng lakas. Basag. Basag. May dalawang bitek sa kanyang buto, at bali ang kanyang mga braso. Pagkatapos, pilayin ni Lito ang mga binti ni Brando at inihagis siya sa lupa. Pang! Direktang binasag ni Brando ang isang hugis tao na hukay sa lupa, na naging sanhi ng paglipad ng alikabok sa hangin. Sino ang may kapansanan ngayon? Tumayo si Lito sa tabi ng malaking hukay at tinanong si Brando na may panunuya. Si Brando ay wala na sa anyo ng tao. Nakahiga siya sa lupa na parang putik, umiiyak at napapaungol sa sakit. Boy, I'm a member of the Green Dragon Gang. If you dare to kill me, the Green Dragon Gang will kill your whole family. Bahagyang ngumiti si Lito. Oh, gusto ko sana tingnan. Nanlamig ang mukha ni Brando, at nagulat siya.
Hindi niya inaasahan na napakatigas ng ulo ng binata na ito na hindi man lang natakot sa sikat na Green Dragon Gang. Ikaw. Huwag mo akong patayin. Pakiusap niya habang nanginginig. Hindi siya pinansin ni Lito at tumingin kay Carlito. Siya ay sa iyo. Pagkatapos noon, sinulyapan niya ang kanyang mga tauhan at sinabing, ang Azure Dragon Gang, tama. Bumalik ka at sabihin sa iyong supervisor. Ang pangalan ko ay Lito Argel. Kung mayroon kang sasabihin sa akin, tatanggapin kita anumang oras. Ang mga lalaking iyon ay natakot sa kanilang mga talino. Nang marinig nila ito ay mabilis silang tumakbo palayo. Sumulyap si Lito kay Carlito at tahimik na lumabas ng bakuran. Sa likod niya ay dumating ang malungkot na sigaw ni Brando. Hindi nagtagal, wala nang paggalaw mula kay Brando. Nag-walkout si Carlito na may dugo sa buong katawan, mukhang naaliw. Flop. Lumuhad siya at sinabing, salamat, sect leader. Tumayo ka. Simula ngayon tandaan mo, kung meron man, dadalhin kita. Tinapik ni Lito ang balikat ni Carlito. Oo. Tumingin si Carlito kay Lito, nagpapasalamat at naantig. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Lito. Bigla siyang napatingin sa likuran niya at sumigaw, sino ka? Mabilis na dumaan ang isang itim na figure. Bago pa makapag-react si Carlito, nawala si Lito na parang kidlat. Makalipas ang mga 10 minuto, dahan-daang naglakad pabalik si Lito. What's wrong? May nanonood ba sa atin kanina? Naguguluhang tanong ni Carlito. Tumango si Lito na may mabigat na ekspresyon. Napakataas ng kultibasyon ng taong ito. Masyado akong mabagal ng kalahating hakbang, ngunit nagawa niyang makatakas. Sa antas ng paglilinang na ito, natatakot akong mabibilang siya sa isang kamay lamang sa buong kaharian. Ganun ba siya kalakas? Hindi nakaimik si Carlito. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay walang talo sa kanyang puso, ngunit ang taong iyon ay maaaring tumakas sa ilalim ng tingin ni Lito. Tila hindi siya isang ordinaryong tao. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Lito nang biglang may pumasok na ideya sa kanya. Sa kanya kaya ito. Sa lihim na hardin ng isang mansyon sa kabiserang lungsod, isang batang babae ang nakaupo ng tuwid sa sopa ng imperial na babae. Isang lalaking nakaitim ang nakatayong magalang sa ibaba ng hagdan. Ibig mong sabihin may ginawa siya sa mga lalaki ng Azure Dragon Gang. Nagsalita ang dalaga, mahina at malayo ang boses, nakakapresko at kaaya-aya tulad ng halimuyak ng tsaa. Tumango ang lalaking nakaitim. Oo, malapit na sigurong maghaiganti sa kanya ang Azure Dragon Gang. Kumunat ang noo ng dalaga at biglang ngumiti. Ang maganda niyang mukha ay kasing ganda ng peach blossom sa isang iglap. Kahit bata pa siya ay napakaganda na niya. Mukhang ang Green Dragon Gang, na laging mayabang, ay magkakaroon ng malaking problema sa pagkakataong ito. Hindi ganoon kadaling ay bully si Kuya Lito. Nang banggitin niya ang taong iyon, bakas sa mukha ng dalaga ang pagmamalaki, ngunit biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya Lito, miss na talaga kita. Isang patak ng luha ang bumagsak sa pisngi ng dalaga. Biglang lumutang ang malabong usok na kulay ube, at nawala ang dalaga. Pagbati, miss. Kinuyam ng lalaking nakaitim ang kanyang mga kamay at tumango ng may paggalang. Kabanata 472. Umalis sa bakuran sina Lito at Carlito at naglakad sa kalye. Biglang may hamarang na pulang kotse. Kung hindi ito nakaiwas kaagad sina Lito at Carlito, natama na sila. Halatang hindi sila napansin ng may-ari ng sasakyan, dumiretso ito sa katabing ospital. May lumabas na babae sa kotse. Medyo nagulat si Lito na si Bingbang iyon. Mapatla ang mukha ni Bingbang at sabik siyang tumakbo sa gusali ng ospital. Sect leader, kilala mo ba siya? Nakita ni Carlito si Lito na nakatitig sa babaeng iyon at nagtatakang nagtanong. Tumango si Lito. Mukhang may problema si Bingbang. Bagamat hindi siya mapanghimasok na tao, si Bingbang ay napaka-friendly sa kanya, kaya hindi siya nag-iisip na tulungan siya. Tere na at tingnan natin. Sumunod si Lito, at sumunod si Carlito nang walang pag-aalinlangan. Sa ward, nakahiga sa kama ang isang batang lalaki na may katulad na anyo ng mukha tulad ni Bingbang. Nakapikit ang mga mata ng bata at kulay asul at itim ang mukha. Napakahina niyang tingnan. Bilang karagdagan sa isang doktor, mayroong 2 lalaki at 2 babae sa ward. Bing, you're finally here. Hindi ko na matutuloy ang sakit ko sa summer. Ang tiyuhin ni Bingbang, si Randy Sia, ang nagsalita. Namula ang mga mata ni Bingbang at bigla siyang hindi naisip kung ano ang gagawin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Doktor, mangyaring iligtas ang aking kapatid. Si Bingbang ay nawala ng mga magulang mula noong siya ay bata pa. Lumaki siya kasama ang kanyang kapatid, at hinding-hindi siya papayag na may mangyari sa kanyang kapatid.
Napabuntong hininga si Dr. Zing at sinabing, maaari itong iligtas, ngunit sapat na ito upang mapalitan ang bato. Ngunit ang iyong kapatid ay nasa isang espesyal na sitwasyon at nangangailangan ng espesyal na gamot, kaya ang gastos ay medyo mataas, hindi bababa sa 3 milyon. Nang marinig ang numerong ito, naramdaman ni Bingbang na blanko ang kanyang isip. 3 milyon. Paano siya magkakaroon ng 3 milyon sa kabuuan? Bagamat nasa entertainment industry siya, wala pang kalahating taon siyang sumikat. Karamihan sa perang kinita niya ay kinuha ng kumpanya, at ang iba ay kinuha ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Kailangan din niyang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang kapatid, kaya hindi niya kayang tustusan ang maraming pera. Well, doktor, maaari ba akong magbayad muna ng 200,000? Maaari bang dahan-daang bayaran ang natitirang pera? Nagmamakaawa si Bingbang. Ito ang lahat ng kanyang ipon. Ngumuso si Dr. Zing at sinabing, ano sa kaalaman mo? Ang ospital ay hindi isang medikal na sentro. Kung wala kang pera, makikita mo kung ano ang nangyayari sa iyo. Namutla ang mukha ni Bingbang at desperado na siya. Bingbang, sa totoo lang, may paraan ako para makakuha ng pera. Biglang nagsalita ang tiyahin ni Bingbang na si Tess. Tumingin siya sa nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa tabi niya at sinabing, ito si Boss Zhang na dating nagnenegosyo ng pagmimina sa ibang lugar. Habang nagsasalita siya, komandat siya kay Bingbang. Alam niya na si Boss Zhang ay isang mayamang tao. Napatingin si Bingbang sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Ang kanyang tiyan ay bilog, at ang kanyang mataba na mukha ay puno ng katalinuhan. Nakatitig ito sa kanya ng may mapang-akit na mga mata. Nakaramdam ng disgusto si Bingbang at napaatras ng walang malay. Nang makita ito, biglang nalungkot si Tess. Itinulak niya si Bingbang pasulong at itinulak siya kay Boss Zhang. Boss Zhang, hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Ito ang aming Bingbang. Dapat kilala mo siya. Isa na siyang sikat na tao sa entertainment circle. Matako na tiningnan ni Boss Zhang ang maselang figure ni Bingbang at patuloy na tumatango. Well, not bad. Mas maganda siya kaysa sa nakita ko sa TV. Sumimangot si Bingbang at tumingin kay Tess. Tita, anong ibig mong sabihin? Kakahiwalay lang ni Boss Zhang. Basta pakasalan mo siya, babayaran niya ang operasyon ni Dindosia. Nakangiting sabi ni Tess, may katalinuhan sa kanyang mga mata. Lumapit si Boss Zhang kay Bingbang at may pagnanasa na sinabi, tama, Bingbang. Basta babae ka, hindi lang babayaran ang bayad sa operasyon ng kapatid mo, kundi bibigyan din kita ng sports car at bahay. Ano sa palagay mo? Naisip niya na tiyak na papayag si Bingbang sa kaakit-akit na alok. Sorry, hindi kita pakakasalan. Malamig na sagot ni Bingbang. Nanlamig ang ekspresyon ni Boss Zhang, at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Nagtaas ng boses si Tess at sinabing, Bingbang, hindi ko akalain na napakamangmang mo. Sinubukan namin ng iyong tiyuhin na tulungan ka, ngunit hindi mo man lang ako binigyan ng kahit anong mukha. Pinagalitan din ni Randy na may masungit na mukha, si Boss Zhang ay may napakagandang kondisyon. Ilang babae ang naglalaban na pakasalan siya. It's your blessing na mahanap siya. Si Bingbang ay ganap na hindi natinag. Tumingin siya kay Randy at nakangising sinabi, dahil napakabait ni Boss Zhang, bakit hindi mo ipakasal sa kanya ang iyong anak? Ikaw. Napatulala si Randy. Sa isang tabi, ang anak ni Randy, si Tingsia, ay tumayo at nagsabi sa kakaibang tono, ate, sinabi mo na masyado kang nagmamalasakit kay Dindo. Para mailigtas siya, hindi mo man lang isinakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Hindi ka ba masyadong makasarili? Si Ting ay palaging naiinggit sa kanyang pinsan. Hindi lang siya maganda, magaling din siyang mag-aral noong siya ay nasa paaralan. Siya ay mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng aspeto. Pinangarap pa niyang matapakan si Bingbang. Ngayong may napakagandang pagkakataon, napakagaan ng pakiramdam ni Ting nang maisip niyang si Bingbang ay idiniin sa ilalim ng matandang matabang baboy. Ang mga salita ni Ting ay nag-alinlangan kay Bingbang. Hindi kaya upang mailigtas ang kanyang kapatid, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan. Gayunpaman, handa lang niyang ipagkatiwala ang sarili sa lalaking mahal niya. Ayaw niyang bitawan ito. Hindi niya napansin na si Boss Zhang ay palihim na nagpasok ng isang sobre sa bulsa ni Dr. Zing na naglalaman ng mga nakaumbok na perang papel. Agad na naunawaan ni Dr. Zing at malakas na sinabi, maaantala ang kondisyon ng pasyente hanggang bukas, o siya ay kalagkarin pauwi at hihintayin ang kamatayan. Kalokohan. Sa sandaling ito, pumasok si Lito. Natigilan si Dr. Zhang at puno ng galit ang mukha nito. Anak, anong sabi mo? Tumingin si Lito sa doktor at malamig na sinabi, ang sinabi mo lang ay kalokohan.
Bagamat siya ay isang layco at hindi maganda ang kanyang sitwasyon, basta magre-research kami, makakatagal siya ng kahit 1 linggo. Sinabi mo na kailangan na bukas. Kalokohan. Natigilan si Dr. Zing. Tama ang sinabi ng lalaking ito. Sumigaw siya na may guilty face, sino ka? How dare you behave wildly in the hospital? Ngumiti ng sarkastikong si Lito. What a coincidence. Doktor din ako. Ngayon lang sa labas ng ward, narinig niya ang mga salita ng tiyuhin at tiyahin ni Bingbang, at alam niyang hindi maganda ang pamilyang ito. Humagalpak ng tawa si Dr. Zing. Boy, how old are you this year? How dare you call yourself a doctor bago pa man tumubo ang buhok mo? May medical license ka ba? How dare you disrespect the sect leader? Dumiretso si Carlito, hinawakan ang kwelyo ni Dr. Zing, at itinaas siya sa ere. Ang mga taong naruroon ay hindi pa nakakita ng ganoong eksena noon, at sa sobrang takot ay napahiyaw sila. May nabangga siya. May nabangga siya. Labis na nagulat si Bingbang nang makita si Lito. Hindi niya inaasahan na narito siya. Kaibigan ko siya. He means no harm. Nagmamadaling paliwanag ni Bingbang. Tiningnan ni Lito si Carlito. Ngumuso si Carlito at binitawan si Dr. Zing. Puno ng takot ang mukha ni Dr. Zing, at nanlambot ang kanyang mga binti. Itinuro niya sina Lito at Carlito at sinabing, you dare to fight in the hospital. Pahihirapan kita ngayon. Pagkatapos nito, diretso niyang tinawagan ang mga security guard. Sa oras na ito, napakaraming mga nurse at mga dumadaan ang nagtipon-tipon at mausisa na tumingin sa ward. You wicked girl, magpapakasal ka ba o hindi? Kung tumanggi ka, katumbas ito ng pagpatay kay Dindo. Naaawa ka ba sa namatay mong ama at ina? Sinimulan ni Tess na pilitin si Bingbang. Walang pagpipilian si Bingbang. Biglang tumayo si Lito sa harapan niya at mahinang nagsabi, kaya kung gamutin ang sakit ng kapatid mo. Hindi mo kailangang umasa sa baboy na ito. Kabanata 473. Anak, sinong tinatawag mong baboy? Agad namang nag-react si Boss Zhang at nagmura sa galit. Malamig na ngumiti si Lito. Mukhang hindi ka walang isip. Ikaw. Ikinaway ni Boss Zhang ang kanyang kamay, at agad na humakbang ang kanyang 2 bodyguard. Ngunit sa sumunod na segundo, humakbang si Carlito at hinawakan ang kwelyo ng isa sa kanila. Inihagis niya iyon at tinamaan ang isa. Sa isang iglap ay nahulog ang 2 bodyguard. Nakakatakot ang itsura ni Boss Zhang. Hindi niya inaasahan na ang lalaking may kapansanan na may isang braso lamang ay maaaring maging napakalakas. Bingbang, ano bang problema ng kaibigan mo? Bakit madalas siyang manakit ng tao? Nasa lipunan ba siya? Tiningnan ni Randy sina Lito at Carlito ng masama. Walang sinabi si Bingbang, pero sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Matagal na siyang nakatingin kay Boss Zhang. Hindi pinansin ni Lito ang mga taong ito at dumiretso sa kama para tanggalin ang iba't ibang tubo na nakapasok sa katawan ni Dindo. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Dr. Zing at sumigaw, hoy, ano ang ginagawa mo? Ikaw ay mamamatay tao. Maya-maya lang ay sumugod ang mga security guard ng ospital. Diretso na tumayo si Carlito sa pintuan, hinarangan ito, at sumigaw, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pumasok. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Carlito ang mga tao sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, puno siya ng hangarin na pumatay, na nagulat sa mga security guard sa isang iglap. Nag-alinlangan ang lahat, at walang nang ahas na tumawid sa linya. Lito, ano ka ba? Natigilan din si Bingbang. Hindi niya inaasahan na diretsyong bunutin ni Lito ang nakasalpak na tubo. Tumingin si Lito sa kanya at nagtanong sa bawat salita, naniniwala ka ba sa akin? Natigilan sandali si Bingbang at tumingin kay Lito ng ilang segundo. Mukhang nakapagdesisyon na siya at tumango. Okay, naniniwala ako sa'yo. Wala siyang choice kundi maniwala sa kanya. Halos mabaliw si Dr. Zing sa galit. Is there any law? Do you think the hospital is your home? I'll call the police now. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang marilag na boses ang nagmula sa labas. Tingnan natin kung maglakas loob kang tumawag ng pulis. Nang marinig ni Dr. Zing ang boses, nanginginig siya at tumingin sa lalaki ng may paggalang. Professor He, dumating ka sa tamang oras. May isang lalaki na nanggugulo at kumilos ng mag-isa. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Professor He at dumiretso sa ward. Sa ilalim ng nagulat na mga mata ng lahat, direktang hinawakan niya ang mga kamay ni Lito. Kuya Lito, long time no see. Bakit hindi mo sinabi sa akin this time sa capital para ma-welcome kita? May bakas ng pagsisisi sa tono ni Professor He, ngunit higit na paggalang at sigasig. Ang eksenang ito ay direktang nabigla sa lahat.
Dapat pansinin na si Professor He ay ang propesor ng Jing City Medical College, ang presidente ng State Medical Association, at isang kilalang tao sa pambansang medikal na komunidad. Hindi inaasahan na naging magalang siya sa isang binata na walang pangalan. Professor He, paano mo nalaman na nandito ako? Medyo natigilan din si Lito nang una niyang makita si Professor He. Ngumiti si Professor He at sinabing, hindi ba ito ang tadhana? Ngayon, pumunta ako dito para i-guide ka. Nung aalis na ako, may nakita akong isang taong kamukha mo. Mabilis kitang nahanap sa isang ward. Naalala ko pa yung eksena nung pretuhin mo yung bata, tapos sobrang respeto ko pa. Unang naalala ni Professor He ang eksena noong panahong iyon. Ang mga kasanayan ni Lito sa medisina ay namangha sa kanya. Malakas na tumango si Carlito. Ang bata ay ang kanyang anak na babae, si Carlito. At that time, andin din siya. Dahil pinuri ng matanda, napakamot ng ulo si Lito at medyo napahiya. By the way, Kuya Lito, hanggang kailan ka mananatili sa capital city this time? Nais kong anyayahan ka na magbigay ng leksyon sa mga mag-aaral sa loob ng 2 araw. I wonder if you can appreciate it. Bamantong hininga muna siya Professor He. Ang mga bata ngayon ay naniniwala lamang sa Western medicine. Tinutuyan nila ang tradisyonal na local medicine at tinalikuran ito. Dapat kong baguhin ang fenomeno na ito. Tumango si Lito. Okay, pagdating ng panahon, ako lang ang masasabi mo, and I'll go. Mahusay. Magpapasalamat ako sa ngalan ng tradisyonal na gamot sa ating bansa. Sa sobrang tuwa ni Professor He, muntik na siyang mapasigaw. Bukod dito, ang mga medikal na kawani, kabilang si Dr. Zing, ay labis na nagulat na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Isang lecture. Professor inimbitahan niya talaga ang batang ito na magbigay ng mga leksyon sa mga elite na estudyante ng medical college sa Jingcheng City. Hindi ba talaga ito panaginip? Professor He, hindi ako magiging magalang sa iyo. May pasyente dito. Hinubad ni Lito ang shirt ni Dindo at naglabas ng silver needle. Maaari ba itong gamutin sa acupuncture? Hindi makapaniwalang sabi ni Professor He. Kung hindi si Lito ang kaharap niya, talagang hinala niya na nagbibiro siya. Oo. Mahinahong tumango si Lito. Nang matapos siyang magsalita ay itinaas niya ang kanyang kamay at ibinagsak ang karayom. Mabilis at tumpak ang kanyang mga galaw, maganda at maigsi. Wala pang 10 minuto, puno ng pilak na karayom iyan a negation section, negation a feminine ordinal indicator ng katawan ni Dindo. Ang pinakakamangha-manghang bagay ay ang bawat pilak na karayom ay nanginginig sa mataas na dalas, na parang hinihimok ng isang hindi nakikitang puwersa. The innate needles method. Aside, parang may nakita si Professor He at biglang sumigaw. Puno ng pawis ang noo ni Lito habang tumango ito sa kanya. Si Professor He ay talagang may kaalaman. Ang ekspresyon ni Professor He ay hindi na mailalarawan na nabigla. Para siyang nakatingala sa Diyos. Ang everlasting innate needles method na ito ay nakuha mula sa isang pamilya, at ang mga nauugnay na tala ay hinukay mula sa libingan ng isang emperador mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga tala mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, ang ganitong uri ng pamamaraan ng karayom, na sinasabing kayang bumuhay mula sa kamatayan, ay nawala sa loob ng 1,000 taon. Kapatid na Lito. Ay hindi. Mahusay na Dr. Argel, paano mo nalaman ang tungkol sa pamamaraan ng karayom na ito ay nawala sa libu-libong taon? Patuloy na umiling si Professor He, halos sigurado na ang background ni Lito ay hindi karaniwan. Siyempre, hindi siya sasagutin ni Lito. Ang mga magic needle technique na ito na ipinasa mula sa sinaunang panahon ay naitala lahat sa 9 Yin Yang Scrolls ng kanyang master. At ang Grand Innate Needle Method na ito ay isa lamang sa 10,000 pamamaraan ng acupuncture na hindi dapat banggitin. Kung alam muna ni Professor He, baka hindi kayanin ng puso niya at diretso itong malagutan. Tingnan mo mukha niya. May biglang sumigaw. Ang itim at asul na mukha ni Dindo ay mabilis na naglaho, napalitan ng mapula-pula at malusog. Nang makumplito ang pamamaraan ng acupuncture, si Dindo ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Iniligpit ni Lito ang mga pilak na karayom at sinabi kay Bingbang, malapit na itong matapos. Ilang araw pa ay ganap na siyang gagaling. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Bingbang, at bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Salamat. Hawakan mo. Sa oras na ito, biglang lumapit si Dr. Zing at sinabing, anak, gumaling na ba ang pasyente? Wala kang desisyon. Kailangan nating magpasuri. Talagang hindi siya naniniwala na maaari niyang gamutin ang isang kritikal na pasyente sa isang iglap gamit lamang ang ilang karayom. Ito ay katawa-tawa. Hindi na kailangang suriin siya.
Ganap na siyang gumaling, walang pakialam na sabi ni Lito. Nang marinig ang mga salita ni Lito, mas kumbinsido si Dr. Zing na mayroon siyang iniisip. Ngumuso siya at sinabing, then let's make a bet. If he really recovered, I'll put my face in front of you and let you slap him 3 times. Kung hindi siya gumaling, I won't stand on ceremony with you. How about I give you 3 slaps? Well, sa sobrang gusto mong masampal, bubusugan kita. Ngumiti si Lito. Kabanata 494. Pagkatapos, maraming doktor ang pumasok at nagsimulang suriin si Dindo. Habang tumatagal, bakas sa mukha nila ang takot. Paminsan-minsan, tinitingnan nila si Lito na may komplikadong mga ekspresyon. Makalipas ang mga 20 minuto, tumikim si Lito at sinabing, paano na? 3 beses mo na itong sinuri. Si Dr. Zing ay mukhang namutla at pawis na pawis. Wala siyang sinabi. Ang isa pang doktor ay sumagot sa halos magalang na tono, ang pasyente ay ganap na gumaling. Ito ay talagang isang medikal na himala. Ngayon ay maaari mo nang iunat ang iyong mukha. Tumingin si Lito kay Dr. Zing, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Namula ang mukha ni Dr. Zing at sinaman siya ng tingin. Nagbibiro lang ako. Sa bagay, attending doctor naman siya. Kung siya ay pinahiya ng isang binata sa publiko, paano siya magtatatag ng prestihiyo sa hinaharap? Sorry, seryoso ako. Dumiretso si Lito sa kanya. Bago pa makapag-react si Dr. Zing, siya ay sinampal ng 3 beses, at ang kanyang gintong rimmed na salamin ay ipinadala sa gilid. Boy, huwag kang masyadong lumayo. Isa akong attending doctor. May paraan ako para harapin ka. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya kay Dindo, at kitang-kita ang banta niya. Ngumisi si Lito. Oh, the attending doctor, can you tell us what's wrong with the violet packet in your pocket? Anong violet pakete? Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Sinaway ni Dr. Zing na may guilty face. Dumiretso si Carlito kay Dr. Zing at ibinagsak siya sa lupa. Naglabas siya ng 3 sobre mula sa bulsa ni Dr. Zing at binuksan ito ng mga perang papel. Haha, ano ito? Ngumisi si Carlito at itinapon ang lahat ng pera sa mukha ni Dr. Zing. Hindi nakaimik si Dr. Zing at namutla ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, biglang tumayo ang isang miyembro ng pamilya ng pasyente na nanunood at galit na nagsalita, aba, Dr. Zing, sabi ko ito ang numero na una nating inayos. Bakit mo pinaoprohan muna ang number 2? Nakolekta mo na pala ang mga benepisyo. Nang marinig ito, agad na nagalit ang iba at itinuro si Dr. Zing. Umiling si Professor He at sinabing may malamig na mukha, Zing, I think you, the attending doctor, have come to an end. I will tell your director the truth. You can go back and pack your things. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang dean. Napatulala si Dr. Zing. Ilang beses pa lang niyang kinukutya si Lito, kaya paano siya naging ganito? Sobrang nanghihinayang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawagan ng direktor si Dr. Zing at hiniling na mag-ulat sa departamento ng mga tauhan. Wala nang lakas si Dr. Zing na tumayo. May isang security guard sa tabi niya, at walang sinasabi ang 2 security guard. Kuya Lito, ngayon ay talagang pinalawak mo muli ang aking abot tanaw. Sa piling mo, ang reputasyon ng tradisyonal na gamot ng ating bansa ay laganap sa buong mundo. Sa pag-iisip ng Great Innate Needles Method ni Lito, hindi mapigilan ni Professor He na matuwa. Ngumiti si Lito. Professor He, binobola mo ako. Dahil sa mahinhin at magalang na ugali ni Lito, lalo siyang hinangaan ni Professor He. Patuloy siyang tumango, puno ng pagpapahalaga. Kung ganoon, hindi kita iistorbahin. Tatawagan kita ng maaga sa loob ng 2 araw. Naunang umalis si Professor He na may pag-aalalang tingin. Sa pagkakataong ito, medyo awkward para kay Boss Zhang na manatili rito. Ubo, ubo. 2 beses umubo si Randy. Dahil gumaling na si Dindo, para makapagdiwang, kakain tayo para sa nakababatang kapatid na ito. Medyo nagulat Bingbang. Hindi niya inaasahan na ang kanyang karaniwang kuripot na tiyuhin ang magkukusa sa pagtrato sa kanya. Gayunpaman, inaabangan pa rin ni Bingbang ang hapunan kasama si Lito. Tumingin siya sa kanya at mahinang nagtanong, pwede ba? Tumango si Lito. Oo naman. Pagdating nila sa hotel, mas nagulat si Bingbang dahil 5-star hotel iyon. Tito, sigurado ka bang gusto mong kumain dito? Medyo nag-alinlangan si Bingbang. Hehe, oo nga pala. Bilasan mo na at pumasok ka na. Nakabook na ang private rooms. Nagmamadaling hinimok siya ni Randy at mabilis na nakipagpalitan ng tingin kay Tess. Pareho silang nakangisi. Pagpasok nila sa silid, dumilim ang mukha ni Bingbang. Dahil nandito rin si Boss Zhang.
Bakit siya nandito? Agad na huminto si Bingbang at ayaw pumasok sa kwarto. Your brother? Little girl? How can you say that? This meal is for Boss Zhang. Bakit hindi siya makakapunta? Kung hindi, sino ang may pera para hilingin sa iyo na pumunta dito para sa hapunan? Sigaw ni Tess sa taas ng boses niya. Tapos wag na tayong kumain. Malamig na sabi ni Bingbang. Biglang hinatak ni Randy ang mahabang mukha at bumantong hininga. Nako, maagang namatay ang mga magulang mo. Pinaghirapan namin ng tita mo na palakihin ka. Ganito ba ang ugali mo? Hindi ba pwedeng kumain ka na lang? Kausapin natin si Boss Zhang. Saan mo gustong ilagay ang mga mukha natin? Sumimangot si Bingbang at tuluyang nakompromiso. Okay. Tumayo si Boss Zhang, hinayla ang upuan sa tabi niya, at masigasig na sinabi kay Bingbang, halika, maupo ka rito. Malamig na sinulyapan siya ni Bingbang at umupo sa pinakamalayo sa kanya. Umupo si Lito sa tabi ni Bingbang. Sa oras na ito, tumayo si Boss Zhang at lumabas. Sina Randy at Tess ay commendat sa isa't isa at sumunod sa kanya. Humph, wala akong pakialam. Binigyan na kita ng 1,000,000. Dapat kong makuha ang pera ni Bingbang. Kung hindi, iluluwa mo ito para sa akin. Malungkot na sabi ni Boss Zhang. Tumango si Randy at yumuko, saka ngumiti, huwag kang mag-alala, Mr. Zhang. Mamaya, kukuha tayo ng mas maraming alak para sa lalaking iyon at aalisin muna siya. Para sa iyo si Bingbang. Lukot sa pagtawa ang mukha ni Boss Zhang, at nagsimula siyang magpantasya tungkol sa sarap ng pagpindot kay Bingbang sa ilalim niya. Haha, basta gawin mo ng maayos, bibigyan kita ng 3,000,000 pagkatapos mong gawin. Sabi ni Boss Zhang na may kasamang ngiti. Nagliwanag ang mga mata ni na Randy at Tess nang marinig iyon. Mabilis silang nagpahayag ng pasasalamat kay Boss Zhang. Ang aming Bingbang ay nakahanap ng isang mabuting tao na tulad mo. It's her blessing. Hindi nagtagal, nakahain na ang mga ulam at alak. Ate, anong relasyon niya sa'yo? Hindi naman ako ordinaryong kaibigan, di ba? Sa hapagkainan, tumingin si Ting kay Lito na may malisyosong intensyon. Nag-aalangan si Bingbang at hindi alam ang sasabihin. Sumando si Lito at inilagay ang kanyang braso sa likod ng upuan ni Bingbang. Dahil sa pagkilos na ito, lalo silang naging intimate. Sa pangkalahatan, tanging mga lalaki at babae na may hindi pangkaraniwang relasyon ang gagawa nito. Hindi ba masyadong obvious ang relasyon namin? Mahina niyang sabi. Palihim na pinandilatan ni Bingbang si Lito, ngunit hindi siya tumanggi. Si Ting ay mukhang naiintindihan niya at nagtanong, so bayaw. I wonder kung anong klaseng trabaho ang ginagawa ng Bainan. Pagkatapos noon, hinintay niya ang sagot ni Lito na puno ng kalokohan. Matagal na niyang napansin na walang magandang damit si Lito, kaya nahulaan niya na malamang na playboy ito. Hindi niya akalain na si Bingbang, isang mapagmataas na tao, ay makakahanap ng isang loser para maging boyfriend niya. Ngumiti si Lito. Wala akong trabaho sa ngayon. Puff! Kumagalpak ng tawa si Ting. Talaga. May mga taong walang trabaho ngayon. Magpadala ka na lang ng package sa kanila. Trabaho na. Ang kanyang mga salita ay malinaw na nakakainsulto kay Lito ng mababang antas. Kabanata 475. Nagkibit balikat si Lito na parang hindi niya naiintindihan. Ayoko sa maliit na sweldo. Nako, sayang naman ang taas ng sahod mo. Hindi ka gusto ng kumpanya. Ang mga mababang antas na tulad mo ay hindi masyadong mapili sa trabaho. Kung hindi umubra, kaya kang suportahan ng kapatid ko. Habang nagsasalita si Ting, tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa ng malakas. Gayunpaman, napangisi siya sa kanyang puso. Ang galing talaga niyang magpahangin. Ting, sapat na ba ang sinabi mo? Malamig na sabi ni Bingbang. Galit na sabi ni Randy, tama ang sinabi ni Ting. Paano ka mai-inlove sa isang walang kwentang batang lalaki? Galit na galit si Bingbang kaya nakipagtalo siya, pinagaling niya ang sakit ni Dindo. Paanong masasabing wala siyang silbi? Humph! So what? Doktor lang siya. Ano ang kayang magagandang achievements ang makukuha niya? Sa kabisera, ni hindi niya kayang bumili ng bahay in the future. Sa tingin ko, mas mabuting hanapin mo si Boss Zhang para mabigyan kanya ng masayang buhay. Mababa ang tingin ni Randy kay Lito. Tito, kahit walang pera si Lito, gusto ko pa rin siyang makasama. Naniniwala ako na ang mga magagandang araw ay nilikha kaming dalawa. Don't talk about it. Napakapangit na ng mukha ni Bingbang. Tinulungan siya ni Lito dahil sa kabaitan, ngunit kinutya siya ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Ito ay sobrang nakakagalit. Ikinaway ni Randy ang kanyang kamay na parang nakipagkompromiso. Kalimutan mo na ito. Dahil mataas ang tingin niyo sa isa't isa, wala akong sasabihin.
Paano ba naman ito, Lito, kung mapupuksa mo ng isang beses ang 50 baso ng alak, papayag ako sa inyong dalawa. Habang sinasabi niya ito, itinulak niya ang wine-parted device pasulong at sinabing may masamang hangarin. Ang baso ng alak na ito ay 2 tael, at 50 tasa ng alak ay 10 libra. Nang marinig ito, maging si Ting, na nakatayo sa isang tabi, ay nagulat. Dapat pansinin na ang kapasidad ng isang normal na tao sa alak ay hindi masama para makainom ng 2. 10. Natatakot akong mamatay siya sa pag-inom, diba? Boy, do you dare? Kung hindi, then leave Bingbang as soon as possible. Hinding-hindi ako sasang-ayon sa iyo dahil hindi ka karapat-dapat sa kanya. Agresibong sigaw ni Randy. Nang maisip ng lahat na natatakot si Lito, sinabi niya sa maluwag na tono, 5 paong baso lang. It's a piece of cake. Natigilan si Randy sa una, ngunit pagkatapos ay nginisya niya ang kanyang puso. Haha, ang yabang mo talaga. Pero nakakatamad uminom ng ganito. Iniba ni Lito ang paksa at tumingin kay Boss Zhang. How about this? Boss Zhang? Inom tayo. Iinom ako ng 10 tasa. Ano sa tingin mo? Nang marinig ito ni Boss Zhang, tuwang-tuwa siya na para bang nakakuha siya ng malaking bargain. Sige, inom tayo. Nagkunwaring bayani si Boss Zhang at tumayo. Lito, hindi ka makakainom ng ganyan. Paano kung may lason ang alak? Hinayla ni Bingbing si Lito pabalik na may pag-aalalang tingin. Tumawa si Lito. Don't worry, it's fine. Masaya ang lahat ngayon. With this, kumaway siya sa waiter. Nakakainip ang alak. May kutsilyo ka ba sa hilagang silangan? Natigilan ang waiter. Mayroon nga silang nasusunog na kutsilyo, ngunit dahil masyadong mataas ang alak at may 80 degrees, kakaunti ang karaniwang nag-uutos nito. Oo, pero, nag-alinlangan ang waiter. Okay, 20 bottles muna. Direktang nagsalita si Lito. Ang mga mata ng waiter ay kasing laki ng mga tansong kampana. 20 bote. Sigurado ka. Tumanggaw si Lito. Bilasan mo. Sinulyapan ng waiter si Lito na parang baliw bago umalis. Sa sandaling marinig ni Boss Zhang ang mga salitang, nasusunog na kutsilyo, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nagsimulang kumikibot ng husto. Gayunpaman, muli niyang inaliw ang sarili. Gusto niyang uminom, ngunit ang batang iyon ay gustong uminom ng 10 tasa. Ito ay hindi isang kawalan. Hindi nagtagal, 20 bote ng nasusunog na kutsilyo ang inilagay sa mesa at inokupa ang kalahati ng mesa. Nagbuhos si Lito ng 10 baso ng alak. Biglang umagos ang malakas na amoy ng alak sa hangin. Hindi nakainom sina Ting at Bingbang, kaya nabulunan sila at nakasimangot. Sila ay lasing sa pamamagitan lamang ng amoy. Ngumisi si Boss Zhang sa kanyang puso. Natatakot siya na ibuhos ni Lito ang alak nang hindi nauubos ang 10 baso. Gayunpaman, hindi nagatubili si Lito. Dinampot niya ang kanyang wine glass at ininom iyon sa isang lagok. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at ininom ang pangalawang tasa. Kaya lang, ang 10 tasa ng nasusunog na kutsilyo ay lasing lahat sa isang kisap mata, ngunit ang ekspresyon ni Lito ay hindi nagbago kahit kaunti. Boss Zhang, pakiusap. Ngumiti si Lito. Dahil dito natulala ang pamilya ni Randy at ni Boss Zhang. Is this really a knife? Bakit mas madaling uminom ng plain water? Nagdududa si Boss Zhang. Hindi kaya nakakatakot ang nasusunog na kutsilyong ito gaya ng sinabi ng alamat. Kinuha niya ang baso niya at humigop. Sa isang iglap, isang mainit at maanghang na pakiramdam ang bumaba sa kahabaan ng truck, na para bang nakalunok siya ng isang matalim na kutsilyo, at ang kanyang mga panloob na organo ay sumasakit. Namula ang matabang mukha ni Boss Zhang. Halos pagdudahan niya ang kanyang buhay. Bahagyang ngumiti si Lito at sinabing, anong problema? Hindi ba pwedeng uminom ng isang tasa ng alak si Boss Zhang? Nanlamig ang mukha ni Boss Zhang, at nakangangalang ang kanyang mga ngipin. Inangat niya ang ulo niya at ininom ang alak. Namilipit ang mukha niya at namilipit sa sakit. Matapos uminom ng isang basong alak, medyo nahihilo siya. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling kalmado at kalmado habang pinupuno niya ang kanyang tasa ng alak. I'll continue. You can do whatever you want. Pagkatapos nito, uminom siya ng isa pang 10 baso ng alak ng sabay-sabay, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon o paghinga. Napansin na ni Boss Zhang na may mali. Unti-unting namula ang kanyang mukha, at marahas na sinabi, anak, niloloko mo ba ako? Walang pakialam na sagot ni Lito, hindi ko ito pinaghandaan noon pa man. Ibinuhos ko ang alak sa harap mo. Magaling lang akong uminom. Muli siyang ngumisi at sinabing may masamang ngiti, Boss Zhang, hindi ka naman makakainom ng isang baso ng alak, hindi ba?
Hindi sapat ang mesa ng isang lalaki, at natatakot ako na hindi ito gagana ng maayos kung matutulog ka. Direkta nitong pinasigla si Boss Zhang. Nagdesisyon siya, kinuha ang baso, at ininom iyon. Ubo-ubo-ubo. Tinakpan niya ang kanyang lalamunan, na kasing init ng apoy, at pakiramdam niya ay namamatay siya. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi man lang siya binigyan ni Lito ng pagkakataong makahinga at nilagyan ng alak ang kanyang baso. Gagawin ko muna. Tumawa siya at uminom pa ng 10 baso ng alak. Boss Zhang? Ikaw na. Nagbago ang mukha ni Boss Zhang, minsan pula at minsan berde. Kumakilom ang tiyan niya. Pakiramdam niya ay mamamatay siya kapag humigop siya muli. Gayunpaman, si Bingbang, ang dakilang kagandahan, ay nanunood mula sa gilid. Ayaw niyang mawala siya. Iinom ako. Dinampot niya ang kanyang baso, ipinikit ang kanyang mga mata, at ibinuhos ang alak sa kanyang tiyan. Sumimsim lang siya at diretsyong iniluwa. Isinukan niya at nalagyan ang mga gamit niya. Ngumiti si Lito, naglakad pasulong, at nagkunwaring nag-aalala. Oy, Boss Zhang? Okay ka lang ba? Hindi ko akalain na sobrang sama mo pala sa pag-inom. Sa pamamagitan nito, isang silk needle ang ipinasok sa katawan ni Boss Zhang. Sa sobrang galit ni Boss Zhang ay halos samukha siya ng dugo. Sinong makatatayo ng ganitong mainit na kutsilyo? Sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha ni Boss Zhang. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang katawan, na para bang kinakagat ng libu-libong langgam ang bawat pulgada ng kanyang buto. Ah! Masakit! Sobrang sakit! Namula ang mukha niya at nagpupumiglas sa sakit. Nang makita ito, mabilis na humakbang pasulong ang mga bodyguard ni Boss Zhang. Nang makita ang hitsura ng kanilang amo, nabigla silang lahat. Naging purple ang mukha ni Boss Zhang at nanlalaki ang mga mata. Kinamot niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kuko at may mga bahid ng dugo. Mabilis silang tumawag ng ambulance. Nang dumating ang ambulansya, si Boss Zhang ay nakaramdam ng matinding sakit at nagsimulang hampasin ang mesa gamit ang kanyang ulo. Sa pagmamasid sa pag-alis ng ambulansya, ang sulok ng bibig ni Lito ay kumunat sa isang mahinang ngiti, at ang kanyang mga mata ay napuno ng nakakatakot. Kabanata 476. Nang mapanood si Boss Zhang na dinadala ng ambulansya, nakakatakot ang hitsura ni Randy at Tess. Mukhang nasira ang usapin ngayon. Bingbang, don't say that. This guy don't deserve you at all. Hindi ako papayag na magkasama kayong dalawa. Ngumuso si Randy at umalis. Nang umalis ang pamilya ng tatlo, pinaikit ni Bingbang ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito na may kakaibang mga mata. Para saan? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. Natakot siya sa titig nito. Lumapit sa kanya si Bingbang at nakangiting nagtanong, ginawa mo ba ito kay Boss Zhang? Sa sobrang lapit nilang dalawa ay naamoy nila ang hininga ng isa't isa. Naaamoy pa ni Lito ang kaaya-ayang amoy ng katawan ni Bingbang. Ahem, masyado kang maraming iniisip. Wala akong ginawa. Kinagat ni Bingbang ang kanyang mga labi. Malinaw na hindi siya naniniwala, ngunit wala siyang mahanap na direktang ebidensya. Anyway, thank you for today. Ipinahayag ni Bingbang ang kanyang pasasalamat sa kanya, pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga braso at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman na lang ni Lito na lumambot ang kanyang dibdib at isang mainit na katawan ang lumitaw sa kanyang mga bisig. Agad siyang nakaramdam ng matinding kasiyahan. Dahil kailangan pang mag-record si Bingbang ng palabas, nagmamadali siyang umalis. Walang magawa si Lito, kaya dahan-dahan siyang lumabas ng hotel. Kasabay nito, may isang sasakyan na nakaparada sa harap ng hotel. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kahangahangang maharlika ang lumabas sa kotse at naglakad patungo sa hotel, na napapalibutan ng mga tao. Ang grupo ng mga tao ay dumaan kay Lito. Sumimangot si Lito at sinulyapan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bigla siyang tumawa at sinabing, how dare a dying man make such big scene. Casual lang niyang sinabi. Hindi malakas ang boses niya, pero narinig iyon ng isa sa kanila. Anak, anong sinabi mo ngayon? Huminto ang lalaki at sinigawan si Lito. Sa dagandong na ito, huminto ang grupo ng mga tao at tumingin kay Lito ng kakaiba. Wang, anong meron? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na napapalibutan sa gitna, ay bumuka ang kanyang bibig sa oras na ito. Itinuro ng lalaki si Lito at sinabing, huwag magsalita ng wika ng tao. Mr. Sheng, siya ay walang galang sa iyo. Nang marinig ito ng iba ay agad na napuno ng galit ang kanilang mga mukha. Malamig na sinabi ng lalaki kay Lito, kung may kakayahan ka, ulitin mo ang sinabi mo, at babaliin ko ang mga paa mo. Bahagyang ngumiti si Lito. Sabi ko malapit na siyang mamatay. Anong meron? Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang lahat ay galit na galit.
Isa lang itong sumpa. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may mahusay na pinag-aralan, ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot sa sandaling ito. Binata, kahit anong sabihin mo, matatalo ka. Medyo sobra-sobra na yung sinabi mo. Patawarin mo ako. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Gayunpaman, hindi natakot si Lito. Nagkibit balikat siya at sinabing, I'm telling the truth. Why should I apologize? Ang yabang na dayuhan. Umungol si Mr. Wang, si Mr. Sheng ay isang mapagbigay na tao. Hindi mo ito pinahahalagahan. Halika nga. Kinawian niya ang kamay, at agad namang lumapit ang security guard ng hotel na nakatayo sa pintuan. Mr. Wang. Tingnan mo ang taong ito at hayaan siyang humingi ng tawad. Casual na ikinaway ni Pangulong Wang ang kanyang kamay. Agad na pinalibutan ng mga security guard si Lito at binyantaan siya ng mabangis, narinig mo ba iyon? Humingi ng tawad kay Mr. Sheng kaagad, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang modo. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niya ang pagkislap ng isang figure sa kanyang harapan at ang matinding sakit sa kanyang palso. Kasabay nito ang pagsigaw ng ilan pang mga security guard. Klang! Ang mga stick ng goma sa kanilang mga kamay ay sunod-sunod na nahulog sa lupa, lahat ay nakatikip sa kanilang mga palso at umiiyak. Nagulat ang lahat. Sa maingat na pagtingin, nakita nila na ang mga palso ng mga taong ito ay na-dislocate lahat. Ito. Mariin nilang ipinikit ang kanilang mga mata, sinisikap na siguraduhing wala silang nakikitang mga bagay. Kung hindi, paano maaaring ma-dislocate ang kanilang mga kamay ng sabay sa isang iglap? Ito ay malinaw na hindi makatwiran. Ngunit nang makitang malinaw sa kanilang harapan ang lahat ay unti-unting napalitan ng takot ang kanilang mga mukha. Anak, ikaw. Sino ka? Maingat silang tumingin kay Lito. Lahat kasi sila ay mayayamang amo, lalo na si Mr. Sheng sa gitna, nakakaiba ang ugali. Labis silang nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan. Hindi siya pinansin ni Lito at tumingin kay Mr. Sheng. Lalala at lalala ang iyong kalusugan sa loob ng 7 araw. Kung walang paggamot, mamamatay ka sa loob ng 1 linggo. Sa puntong ito, nagbigay na siya ng babala sa lawak na ito, at ito ay nakasalalay sa kanyang sariling kapalaran. Dahil doon, tumalikod si Lito at umalis, naiwan ang isang grupo ng mga tao sa gulo sa hangin. Sino ang lalaking ito? Baliw ba siya? Lahat ay umiling, at walang naniwala sa mga salita ni Lito. Umalis si Lito sa hotel at babalik na sana sa kumpanya ni Yangtze. Sa pagkakataong ito, tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat si Lito nang makita ang caller ID. Ito ay talagang si Nika. Bakit nagkaroon ng oras si Miss Reynolds na tawagan ako? Kalahating biro na sabi ni Lito. Ngumuso si Nika. What's wrong? Saan ka magpapakasaya sa likod ko? Stop fooling around. I'm doing business in the capital. Hindi nakaimik si Lito. Medyo nagulat si Nika. The capital city. What a coincidence. Ngayon lang ako dumating mula sa ibang bansa dito sa capital city. Long time no see. Let's meet. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at sinabing, Missy, hindi ko maikukumpara sa iyo. Abala ako sa paglilipat ng mga break at wala akong oras para uminom ng kape. Malungkot na sabi ni Nika, napakakuripot mo kaya ayaw mo na akong makita. Well, to tell you the truth, I want to ask you for a favor. Wala akong oras. Desididong tinanggihan ni Lito. Ikaw. Galit na galit si Nika. She said Leslie, paano kung makapagbigay ng reward? Napukaw ang interes ni Lito. Gaano kay Aman ito? Bakit ang yaman mo? Kulang ang mukha ko. Inis na dumura ni Nika. Sa pamamagitan ng telepono, naiisip ni Lito ang hitsura ng napakagandang kagandahan kapag siya ay galit. Puno ng galit ang berde niyang mata. Hindi lamang sila nakakatakot, ngunit sila rin ay talagang kaakit-akit. Well, I'm not joking with you. Asan ka? Pupunta ako ngayon. Sa wakas ay naging seryoso si Lito. Agad namang natuwa si Nika at nakangiting sinabi, you finally have some human nature. I'll send you the address immediately. Bye-bye. Hindi nakaimik si Lito. Bagamat taga-ibang bansa ang munting babaeng ito, mas magaling magsalita kapag pinapagalitan niya ang mga tao. Makalipas ang halos 1 oras, dumating si Lito sa isang marangyang commercial area sa suburbs. Matagal nang may naghihintay sa pinto. Nang makita siyang paparating ay agad silang lumapit. Ikaw ba si Lito Argel? Isa itong dayuhan na nakasuot ng katiwala na may matangos na ilong at malalalim na mata. Nagsalita siya ng ibang salita na may malakas na impit. Tumango si Lito. Ang lalaki ay tumingin kay Lito pataas at pababa, at ang kanyang mukha ay napakawalang pakialam. Sabi niya, nabalitaan ko na doktor ka. Oo, kaya ako pumunta dito.
Medyo natahimik si Lito sa tanong. Bigla siyang nalungkot dahil parang walang tiwala sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Gumamit siya ng tono ng pagdududa. Lalong lumalamig ang itsura ng medyo may edad na mukhang kasambahay. Sumama ka sa akin, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi kami mga walang alam. Hindi kaming madaling malinlang ng isang sinungaling. Sa sandaling sinabi niya ito, mas nagalit si Lito. Pinagalitan niya siya. Akmang ititigil na nila ang kanilang pagtatalo, lumabas si Nika. Lito. Lumapit ito sa kanya na may malaking ngiti. Bakit ka nakatayo dyan? Pumasok ka dali. Binigyan ni Lito ng malamig na tingin ang lalaki, na nagpapakita ng kanyang paggalang kay Nika. Wala siyang pakialam at sinundan siya papasok ng hotel. Ang hotel na ito ay ang tanging 7-star na hotel sa Jingcheng City. The man proudly introduced, imposibleng mag-book lang ng para sa pera, and you have to have a certain social status. Ngumisi si Lito. Tila labis na hindi nasisiyahan ang mga tao rito. Ngunit kailangang sabihin na ang karangyaan ng hotel na ito ay kamangha-mangha. Sa likod ng hotel ay isang walang katapusang manor. Sa manor na higit sa 1,000 ektarya, sa tabi ng lawa, mayroong ilang mga hiwalay na bilya, na espesyal na itinayo para sa pinakamahusay na mga kliyente. Bitbit ang isang maliit na sasakyan, hinatid niya sila sa isang maliit na bilya na may magandang tanawin. Sinundan ni Lito si Nika at sumigaw si Nika, "Tita." Sa oras na ito, lumabas ang isang babae na nakadamit tulad ng isang marangal na babae, at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay puno ng pag-asa. Divine Doctor, nasaan siya? Nagmamadaling tumawag ang maharlikang babae. Tumingin si Nika kay Lito. Tita, ito ang miracle working na doktor na sinabi ko sa iyo. Ang pangalan niya ay Lito Argel. Nang makita ng marangal na babae si Lito, agad na nawala ang pag-asa sa kanyang mukha. Sa halip, puno siya ng pag-aalinlangan. Nika, niloloko mo ba ako? Ito ba ang miracle working doctor na binanggit mo? Tama. Siya ang nagpagaling ng virus ng tatay ko. Tumanggo si Nika. Ang marangal na babae ay nag-alinlangan at sinabi, ngunit siya ay mukhang napakabata. Talaga bang maaasahan siya? Madam, patawarin mo ako sa sobrang pagsasalita ko. I don't think this guy is reliable. Halatang nasa lower level of the country siya. I suspect that he is a liar. Sabi ni Butler habang humahakbang. Butler, paano ka ba nang babastos? Medyo nagalit agad si Nika. Walang bakas ng paghingi ng tawad sa mukha niya. I'm sorry, Miss Nika. I'm just speculating based on what I saw. I don't want to hurt anyone. Sa oras na ito, umupo si Mrs. Garvey at magiliw na humigop ng itim na tsaa. Mr. Argel, huwag kang bastos. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, pero gusto kong itanong, ang iyong kaukulang medical qualifications. Wala. Direktang sabi ni Lito. Anong sabi mo? Bakit wala? Saan ka nag-aaral, internship, at nagtatrabaho? You should have them, right? Nagkibit balikat si Lito. Wala. Tumayo ang butler sa sahig ng may pag-irap. Madam, narinig mo ba iyon? Sinungaling itong lalaking ito. Kasing kasuklam-suklam siya gaya ng ibang mababang tao. Nanlamig din ang mukha ni Mrs. Garvey. She stood up and said calmly, "Since that's the case, I don't need you here. Please leave." Malamig na ngumiti si Lito. Maaari akong umalis, ngunit mangyaring bayaran ang aking serbisyo. Ano? Hindi man lang nagpatingin sa doktor. Bakit kita bibigyan ng pera? Ngumisi si Lito. This is my rule. Basta pumunta ako sa bahay ng pasyente, magpatingin ka man sa doktor o hindi, magbabayad ka. Humph! Bigyan mo siya ng 200, sabi ni Mrs. Garvey, nakatingin kay Lito na may disdain. 1,000,000. Napakakalmang sabi ni Lito. Anong sabi mo? 1,000,000. Are you kidding me? This is not funny at all. Please leave. Tulad ng sinabi ko, magbabayad ka ng 1,000,000 para sa pagpapagamot. Hindi ako aalis kung may bawas ng kaunti. Nagdilim ang mukha ni Lito. Hindi pa siya nakatanggap ng anumang medikal na bayad, ngunit ang dalawang taga-ibang bansa na ito ay mukhang superior. Ang isa ay sinungaling sa kaliwa, at ang isa naman ay mula sa isang mahirap na bansa, kaya hindi siya komportable. Kabanata 477. Sa sandaling magsalita si Lito, isang malakas na mapang-ipang aura ang pumuno sa buong silid. Pakiramdam ni Mrs. Garvey ay malapit na siyang mawala ng hininga. Lumitaw ang pinong butil ng pawis sa kanyang mapuputing noo. Sino ba ang lalaking ito? Ngunit bilang isang maharlika, siya ay may dignidad ng isang maharlika. Paano siya makikipagkompromiso sa mababang uri ng lalaking ito? Ngumisi si Lito at tumanggi na tanggapin ang hamon.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakamamatay na aura ang nagmula sa gilid. Tumingin si Lito at natigilan. Hindi niya alam kung kailan nagpakita ang isang dalaga. Napakaganda niya, pero ang lamig ng mukha niya. Ang kanyang mahabang linan na buhok ay nakatali sa isang nakapusod. Ang kanyang kayumangging mga mata ay kasing ganda ng amber, ngunit puno ito ng layuning pumatay. Siya ay matangkad at balingkinitan, nakasuot ng itim na masikip na suit, tulad ng isang babaeng ahente sa isang pelikula sa Hollywood. Mainit ang kanyang figure at nakakamangha ang kanyang aura. Ang pinakakapansin-pansin ay ang payat na espada sa kanyang kamay. Ito ay pilak at lubhang matalas. Violet, patayin mo ang lalaking ito. How dare he threaten Madam? Malakas na tawag ng kasambahay. Hindi ako papatay ng taong luluhod sa akin. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka. Ninisya ni Violet si Lito at itinuro ito gamit ang kanyang pagmumura. Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabing may labis na interes, nagkataon lang. Hindi ako papatay ng mga babae, lalo na ang mga babaeng kasing ganda mo. Tawagin mo akong mabuting kapatid. Magiging magalang ako sa iyo. Nililigawan mo si kamatayan. Ngumuso siya, mabilis na pinahihit ang palso, bumunot ng magandang bulaklak ng espada, at isinaksak kay Lito. Seryoso ka ba? Nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na papatayin talaga siya ng babaeng ito. Well, since you are heartless, don't blame me for being unjust. Ngumuso siya, may ngiti sa mga mata. Sa isang iglap, hinawakan niya ang palso ni Violet at diniinan ito ng malakas. Beauty, ang lambot ng balat mo. Nakangiti niyang sabi. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang palso, at nahulog ang espada sa kanyang kamay. Sa mga oras na ito, sobrang intimate nilang dalawa. Tumayo si Lito sa likod ni Violet at hinawakan ng mahigpit ang kanyang palso. Habang nagsasalita si Lito, bumantong hininga siya mula sa likod ng kanyang malambot na leeg. Naramdaman ang kakaibang aura ng lalaki sa likod niya, agad na nagalit si Violet. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng paatras na sipa. Ang kanyang target ay ang pandiyan ni Lito. Mapahamak ito. Umiwas si Lito sa isang iglap at naisip niya, napakabisyo talaga ng babaeng ito. Gusto niyang wala akong anak o apo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi gentleman. Hinawakan niya ang maliit na baywang ni Violet at idiniin sa kanyang acupuncture point. Hindi napigilan ni Violet ang mapaungol. Nakaramdam siya ng panghihina sa buong katawan, at nanghihina ang kanyang mga paa. Muntik na siyang matamba. Sa susunod na segundo, nahulog siya sa isang yakap. Beauty, you're so useless. Ilang galaw na lang, pagod ka na at hindi ka na makatayo ng tuwid. Tumawa si Lito. Pinandilatan niya si Lito, ang maganda niyang mga mata ay umaapoy. Kasabay nito, labis din siyang nagulat. Siya ang numero 1 swordmaster ng Great King Empire. Ang kanyang kakayahan sa espada ay hindi bababa sa 10 sa isang bansa. Sa harap ng mga mabangis na kontrabida, minsan niyang tinusok ang kanilang mga puso sa isang galaw. Pero sa mukha nitong lalaki, para siyang tulala na pinaglalaroan niya. Ang lakas ng lalaking ito ay hindi gaanong karaniwan kaysa sa hitsura niya. O patayin mo ako, o tatanggalin ko ang mga kuko mo. Siya ay isang maliit na ligaw na pusa lamang sa galit. Oh! Tumugon si Lito at inalis ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Pang! Nanlambot ang mga paa ni Violet at bumagsak siya ng husto sa lupa. Sobrang sakit na halos maluha-luha na siya. Ikaw! Galit niyang tinitigan si Lito. Kung magagawa niya, tinusok na sana niya ang lalamunan ni Lito gamit ang kanyang espada. Inilahad ni Lito ang kanyang mga kamay at inosenteng sinabi, anong ginagawa mo? Ikaw ang humiling sa akin na bitawan kita. Bakit ka pa nagagalit? Si Violet ay ganap na hindi nakapagsalita, at ang kanyang puso ay napuno ng galit at puot. Sinadya niya. Talagang sinasadya niya. Sa gilid, nang makita niyang kahit si Violet ay natalo ni Lito, namutla ang mukha ni Mrs. Garvey. Sa oras na ito, napagtanto na niya na si Lito ay hindi isang taong dapat pagtripan. Tita, kahit para sa kapakanan ko, magtiwala po kayo kay Lito. Sana po ay gumaling din agad si William. Humakbang si Nika, binibigyan siya ng daan palabas. Sige. Tumango si Mrs. Garvey at tumingin sa kalapit na mic. Pumunta ka at itulak si William palabas. Halata na hindi pa rin nagtitiwala si Miss Reynolds kay Lito. May gusto siyang sabihin, pero pinigilan siya ni Mrs. Garvey sabay tingin. Maya-maya, may itinulak na palabas ang isang naka-wheelchair na may nakaupong batang lalaki. Ang batang lalaki ay halos 10 taong gulang. Siya ay napakapinong, may blonde na buhok at asul na mga mata. Kitang-kita na siya ay may marangal na angkan. Gayunpaman, siya ay napakahina.
Walang bakas ng dugo sa kanyang mukha, at madilim ang kanyang mga mata. Para siyang isang halaman na malapit ng matuyo, walang anumang sigla. Sa sandaling makita niya ang bata, huminga ng malalim si Lito. Hindi siya makapaniwala. Nang tingnan niya itong mabuti ay baka sa mga mata niya ang excitement. Kawili-wili. Mahinang sabi niya. Isang matandang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang sumunod kay William palabas. Halatang doktor siya. Siya ay isang propesor ng School of Local Medicine at dumadating na doktor ni William. Sa pagkakataong ito, sinundan niya siya upang mahanap ang huling pagkakataon. Mrs. Garvey, hindi mo ba ipapagamot sa doktor ang young master? Nasaan siya? Si Dr. Ge daw ay tumingin sa paligid, ngunit hindi niya pinansin si Lito. Isang hakbang pasulong si Lito. Ako iyon. Pinapatawa mo ba ako? Puno ng galit ang kanyang mataimtim na mukha habang siya ay nagpakawala ng galit na galit. Tumingin siya kay Mrs. Garvey. Madam, napakadelikado po ng sitwasyon ng young master, pero hindi po kayo nagpapunta ng doktor. Paano kung walang what if? Nang hindi naghihintay ng tugon, pinutol siya ni Lito. Tinitigan ni Dr. Ge kay Lito, pagkatapos ay malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Lito. Am I not clear enough? Kaya ko siyang gamutin. Talaga. Nang marinig ito, si Mrs. Garvey ay nasa sabik na nagsimula siyang manginig. Mabilis niyang sinabi, nag-iisang anak ko si William. Kung mapagaling mo siya, ipinapangako ko sa iyo kung ano ang gusto mo. Madam, huwag maniwala sa kanya. Si Dr. Ge na nakatayo sa harapan niya ang pinakamabagsik sa kanilang lahat. Malamig niyang tiningnan si Lito. Kung may mangyari kay William sa iyong mga kamay, kasama ang aking mga koneksyon, sisiguraduhin kung maban ka sa medikal na komunidad sa mundo. Isang pula ka sa ilalim ng balon. Umiling si Lito. Let me ask you something. Nalaman mo na ba ang dahilan ng pagkasakit ni William? Lumilitaw saglit na nagulat si Dr. Ge, pagkatapos ay namula ang kanyang mukha. Hindi. Ito ang problema. Dinala niya si William sa ibang bansa at maging sa bansang high-tech. Ginamit niya ang pinakamahusay na kagamitang medikal, ngunit hindi niya mahanap ang dahilan. Nakikita na lang niya ang panghihina niya araw-araw. Kahit ang pinaka-advanced na mga instrumento ay hindi siya ma-detect. Alam mo ba ang dahilan ng kanyang pagkakasakit? Mapanuksong sabi ni Dr. Ge. Gayunpaman, tumango si Lito at mahinahong sinabi, syempre alam ko. Kabanata 478. Haha, okay. Then tell me, ano ang dahilan ng pagkasakit ni young master? Napuno ng pangungutya ang mukha ni Dr. Ge. Nang magsimulang maglabas ng kalokohan si Lito, ilalantad niya ang kanyang mga kasinungalingan sa harap ng lahat. Wala sa kanya ang dahilan ng pagkasakit niya, kundi ikaw, madam. Tumingin si Lito kay Mrs. Garvey. Ako. Baka sa mukha ni Mrs. Garvey ang pagkalito. Madam, huwag po kayong makinig sa mga kalokohan niya. Ilang taon na po akong nag-practice ng medisina at hindi ko pa nababalitaan. Ang dahilan ng pagkakasakit ng isang tao ay galing sa ibang tao. Malakas na sinabi si Dr. Ge. Tumingin siya sa kanya ng may kainahinala, ngunit ang sumunod na sinabi ni Lito ay nagpabago sa kanyang ekspresyon. Madam, nakarinig ka na ba ng black contract? Sa sandaling ito, sa sandaling kukuha siya ng isang tasa ng itim na tsaa, napakapit siya, at ang tasa ay nahulog sa sahig at nabasag. Nang makita ang kanyang reaksyon, nabaluktot ang mga sulok ng bibig ni Lito. Mukhang tama ang hula niya. Minsan na niyang narinig mula sa kanyang amo na sa kanlurang mundo, mayroong isang uri ng hindi katulad ng tao ang lahi ng dugo. Nagbago sila mula sa mga tao, ngunit ang kanilang mga mukha ay mapatla, at ang kanilang mga katawan ay kasing lamig ng mga patay na katawan. Hindi nila kailangan kumain o magpahinga, ngunit umasa sa pag-inom ng dugo upang mapanatili ang pisikal na lakas. Mayroon silang makapangyarihang kasanayan na nagbigay daan sa mga ordinaryong tao na magkaroon ng kayamanan, reputasyon, at maging ang swerte. Gayunpaman, aalisin din nila ang ilang mga bagay, tulad ng kanilang buhay. Pipirma sila ng kontrata sa mga ordinaryong tao, na isang itim. Ako. Wala pa akong narinig na anumang black contract. Galit na sabi ni Mrs. Garvey. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Lito. Madam, alang-alang sa anak mo, kailangan mong magsabi ng totoo. Kung hindi mo mahanap ang dahilan, mabubuhay lang si William ng higit sa 2 araw. Hindi. Anak ko. Tumulo ang luha ni Mrs. Garvey na parang ulan. Mukhang nakapagdesisyon na siya. Tumango siya, oo. Alam ko ang itim na kontrata. Kung tama ang hula ko, dapat kang pumirma ng itim na kontrata sa kanila. Bahagyang ngumiti si Lito.
Tumango si Mrs. Garvey, humihikbi, hindi siya umimik. Curious na tanong ni Nika, Lito, ano ang sinasabi mo? Ano ang black contract? Sino sila? Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Mrs. Garvey ang kamay ni Lito at marahang umiling sa kanya. Walang sinabi si Lito. Tumayo siya at lumapit kay William. Madam, sigurado ka bang gusto mong ipagamot ng lalaking ito, si William? Tumango si Mrs. Garvey, pagkatapos ay sinabing seryoso ang mukha, Dr. Ge, wala ka nang dapat sabihin pa. May tiwala ako sa kanya. Nagpakawala ng malamig na buntong hininga si Dr. Ge na lumitaw habang sinulyapan niya si Lito. Sige, hihintayin kong magpakawalang awa ka. Madam, kailangan ko po kayong mapag-isa. Hindi nagsimulang gamutin ni Lito si William. Sa halip, kinausap niya si Mrs. Garvey. How dare you? Galit na sumigaw ang kasambahay, Mrs. Garvey is a noble. How could she be alone with an inferior citizen? Butler, huwag kang bastos. Pinandilatan siya ni Mrs. Garvey, pagkatapos ay tumingin kay Lito. Sumama ka sa akin. Natigilan ang butler. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagustuhan na maging masyadong malapit sa mga estranghero. Bakit siya pumayag sa kahilingan ng lalaking ito? Sinundan ni Lito si Mrs. Garvey sa isang maliit na silid sa pagtanggap. May sasabihin ka ba? Medyo hindi komportable ang hitsura sa mukha ni Mrs. Garvey. Siya ay nanirahan sa pag-iisa sa buong taon, at bihirang gumugol ng oras na mag-isa kasama ang mga kakaibang lalaki. Ahem, madam, kung gusto mong iligtas ang anak mo, kailangan mong sirain ang black contract na pinirmahan mo. Sabi ni Lito. How to break it? I heard that once this contract is signed, imposibleng masira ito. Bahagyang namula ang mga mata ni Mrs. Garvey. Ngumiti si Lito. You don't have to worry about that. Just tell me where that mark is. Kapag napirmahan ang itim na kontrata, magkakaroon ng espesyal na marka sa isang lugar sa katawan ng taong kinontrata. Hanggat ang markang ito ay nabura sa isang espesyal na paraan, ang kontrata ay automatikong mawawala ng bisa. Ibig mong sabihin, yung marka, isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kanyang mga pisngi. Nahihiyang tumingin siya kay Lito. Ikaw, hindi ka naman titingin di ba? Oo, gusto kong burahin ito, sabi ni Lito. Lalaban pa ba siya? Lalong namula ang mukha niya, at para siyang nasa dilema. Ngunit nang maisip niya ang kanyang sariling anak, nagngangalit siya at sinimulang tanggalin ang mga butones sa kanyang dibdib. Agad na napahiya si Lito. No way, nasa ganoong klaseng lugar talaga siya. Akala niya ay nasa braso o binti niya iyon. Bagamat tinawag siyang asawa, nasa early 30s pa lang siya. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi, at ang kanyang mapusyaw na asul na mga mata ay kasing linaw ng tubig sa dagat. Bilang karagdagan, ang kanyang balat ay walang kamali-mali gaya ng suet white jade. Ang mga kababaihan sa edad na ito ay ang pinakamature at pambabae. Sa sandaling ito, ang maluwag na pagkilos ni Mrs. Garvey ay sadyang napaka-epekto. Si Lito ay sumulyap lamang sa kanya, at ang kanyang paghinga ay agad na naging mabilis, at siya ay mabilis na umiwas. Nandito lang iyon. Baka sa boses niya ang panginginig. Huminga ng malalim si Lito at kinalma ang sarili bago tumingin. Buti na lang, hindi naman ganoon kalabisan, bagkus, malapit sa puso niya. Ito ay isang maliit na imprint ng gagamba na kasing pula ng dugo. Naglakad siya paarap at itinaas ang kamay. Pinagdikit ang kanyang hintuturo at gitnang daliri para ituro ang imprint ng gagamba. Bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Nanginginig siyang tumawag, ah. Sa sumunod na segundo, nang binawi ni Lito ang kanyang kamay, unti-unting nawala ang marka ng gagamba at tuluyang nawala. Iyon lang. Hindi makapaniwala si Mrs. Garvey, at nasa sabik niyang sabi. Oo. Tumango si Lito. Bigla siyang may naisip at sinabing, Madam, may itatanong ako sa iyo. Ang asawa mo. Naging malungkot ang mukha ni Mrs. Garvey. 3 years ago, he went on sports and died of a heart attack. Pero hindi ko maintindihan. He has always been in good health. Bakit ganoon? Ngumiti nang walang pakialam si Lito. Tulad ng inaasahan ko, ang pagkamatay ng asawa mo ay dahil sa itim na kontratang ito. Mapapayag ka nitong makuha ang gusto mo, ngunit ito ang mag-aalis ng buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Ah! Tinakpan ni Mrs. Garvey ang bibig niya, baka sa mukha niya ang takot. Pero wala namang nagsabi sa akin noon. Sobrang sakit ng nanay ko noon. Pumirma ako ng black contract para gumaling si nanay. May kukunin lang daw sila sa akin. Akala ko hihingi sila ng pera. Kaya pala. Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi at sarkastikong sinabi, ang itim na kontrata ay isang kontrata sa halimaw. Hinding-hindi sila magdaranas ng pagkalugi.
Nang lumabas sina Lito at Mrs. Garvey, tinurok niya si William ng ilang truchi. Sa katunayan, hanggat hindi gumagana ang itim na kontrata, magiging maayos si William. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina, kaya tinulungan siya ni Lito. Ina. Sa wakas ay naging malinaw at maliwanag sa sandaling ito ang magulo na mga mata ni William. Tumingin siya kay Ginang Garvey ng buong galak. Anak ko. Napaiyak sa tuwa si Mrs. Garvey. Lumuhad siya para yakapin si William. Nang makita ito, medyo naantig si Lito, at siya ay ngumiti ng may alam. Dr. Argel. Lumapit si Dr. Ge at yumuko ng malalim kay Lito. I apologize for what I just said. Your medical skills are very amazing. Kahit hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, I admire you very much. Haha, di bale. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at hindi ito isinapuso. Butler, right. Sana ay mas maging maingat ka sa iyong mga salita sa hinaharap. Huwag mong hayaan ang mga taga rito na laging mababa. Kung hindi dahil sa akin, ang iyong young master ay kailangang maghintay sa kamatayan. Napatingin si Lito sa mayordomo. Yes, you're right. I'll keep it in mind. Sa halip na tingnan siya ng masama, yumuko siya kay Lito ng may malaking paggalang. Kabanata 499. Mr. Argel, pinagaling mo ang anak ko. I'm willing to give you whatever you want. Ipinikit ni Mrs. Garvey ang maganda niyang asul na mga mata, saka nagpasalamat. Saglit na nag-isip si Lito at sinabing, masyadong bulgar na humingi ng pera. Gusto ko ng 50% ng shares ng hotel na ito. Sa isang tabi, nilaibot ni Nika ang kanyang mga mata sa kanya. Hiniling niya sa kanya na gamutin ang kanyang ama, ngunit humingi ito ng 1 bilyon. Ngayon siya ay napakawalang awa na sabihin na ang pera ay masyadong bulgar. Ang lalaking ito. Gayunpaman, hindi siya walang isip. Ang hotel na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, at kalahati ng mga bahagi ay malaki rin ang bilang. Malinaw, hindi inaasahan ni Mrs. Garvey na magkakaroon ng ganoon kalakas na gana si Lito. Natigilan siya saglit, at sa wakas ay tumango. Club. Ang pangalan ng butler. Sinulyapan niya ang kasambahay, na tumango at sinabing, sandali. Tapos umalis na siya. Si Lito, siya. Hinatak ni Nika ang manggas ni Lito at awkward na tumingin sa snatch. Sa sofa, nakahiga ang maselang katawan ni Violet na mukhang nanghihina. Nakasuot siya ng masikip na itim na suit at may curvy figure. Dahil sa kanyang hitsura, gusto ng mga tao na sumulong at gumawa ng masama. Tumikim si Lito at naglakad palapit, hindi pinapansin ang magugulong kaisipan sa kanyang isipan. Umalis ka. Mabangis na sabi ni Violet. Maaari akong umalis, ngunit nasilyuhan ko na ang iyong mga points. Natatakot ako na mapanatili mo ang estado na ito nang hindi bababa sa 3 araw. Casual na ibinuka ni Lito ang kanyang mga kamay. Dahil galit na galit sa akin si Miss Violet, mabuti pang mauna na ako. Tumigil ka. Nang marinig niya na 3 araw siyang paralisado ng ganito, agad na nabasag ang yelo sa kanyang mukha. Hehe, nagsisisi ka ba? Tumawa si Lito sa mababang paraan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagpipigil ng galit, please. Ngumiti si Lito at sinabing, oo naman. Tawagin mo akong mabuting kapatid, at agad kong i-unlock ang iyong mga points. Ikaw ay bastos. You shameless guy, hindi ako papayag na asarin mo ako. Hindi napigilan ni Violet ang magmura ng galit. Ayos lang yan. Humiga ka na lang ng ganyan. Kahit gusto mong pumunta ng toilet, kailangan mo ng tulong ng iba. Sok. Nagmamayabang si Lito na umalis. Sandali lang. Sa sobrang galit ni Violet ay namula ang kanyang mukha. Sa ibabaw ng lamig, medyo cute siya. Magaling. Magaling kuya. Isang kaina hinalang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Pinigilan ni Lito ang pagnanais na tumawa at tumango. Well, makinig ka sa akin. Halika na, tatanggalin ng batihing kapatid ang mga points mo. Nilagay niya ang 2 daliri niya sa bewang niya at marahang tinapik. Biglang nakaramdam ng pananakit at panghihina si Violet, at unti-unti niyang nabawi ang kanyang lakas. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malamig ang kanyang tingin, at tinamaan niya ang isang nakapatay na kamay na may hawak na kutsilyo sa balikat ni Lito. Matagal nang inihanda si Lito. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangin ang pag-atake nito, hinawakan ang kanyang palso, at diniinan ito ng malakas. Isa pang sigaw ang narinig, at mahigpit na pinigilan niya si Violet. Ano? Naniniwala ka ba na kalahating taon kitang paralisahin? Yung tipong doktor na hindi ka kayang pagalingin. Bahagyang nagbabanta ang tingin ni Lito. Una medyo nang hinayang si Violet.
Kinagat niya ang kanyang matambok na pang-ibabang labi, ngunit matigas na tumanggi na humingi ng awa. Sayang. Siyempre, hindi makikipagtalo si Lito sa isang babae, kaya binitawan niya ang kamay nito. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Violet, pero nakatalikod pa rin ito at hindi galit na tumingin sa kanya. Maya-maya, bumalik siya dala ang kontrata. Pinirmahan ni Lito ang dokumento at umalis pagkatapos makuha ang shares ng hotel. Pinaponte siya ni Nika sa gate at nakangiting sinabi, Lito, malaki ang utang na loob ko sa iyo sa pagkakataong ito. Ililibre kita sa hapunan sa ibang araw. Nais ni Lito na bumalik sa lalong madaling panahon. Mas mahalaga na protektahan si Yangtze, kaya hindi siya nakipagtalo sa kanya at tumango. Hindi nagtagal pagkatapos niyang maglakad palabas, isang off-road na sasakyan ang sumugod. Papatayin mo ang magaling mong kapatid. Lumiwanag ang figure ni Lito, at nang makita niya ang babae sa driver's seat, nagalit siya. Si Violet ang driver. Bumaba si Violet sa kotse at naglakad sa harapan niya sa magiting na paraan, nakadilat ang magagandang mata. Maghintay at tingnan. Pagkasabi nun ay ngumuso siya at mayabang na bumalik sa sasakyan. Tinapakan niya ang accelerator at umalis. Ubo-ubo-ubo. Umubo si Lito mula sa usok. Grabe talaga ang ugali nitong babaeng banyaga. Pagbalik niya sa kumpanya, kalalabas lang ni Yangtze sa meeting room. Nakita niyang nakasimangot ito at naiinip na ang magandang mukha nito. Bakit ka bumalik? Malamig niyang sabi, wala pa nga akong trabaho. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumabas at maghanap ng trabaho. I'm so free all day. Tumawa si Lito. Nandito ang asawa ko. Wala akong pupuntahan. Shut up. It's impossible between you and me. Just give up this idea. Malamig na sabi ni Yangtze, pinaikot ang kanyang maliit na baywang at bumalik sa kanyang upuan. Sa oras na ito, lumapit ang sekretarya ni Yangtze at sinabing, Miss Jiang, pwede na tayong pumunta sa dinner party. Tumango si Yangtze. Nakuha ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito. Umuwi ka muna. May gagawin ako mamayang gabi. Tiyak na hindi maaaring hayaan ni Lito si Yangtze na pumunta sa piging na mag-isa, kaya't sinabi niya ng may bastos na ngiti, pupunta rin ako. It's a business dinner tonight, and all the people present are businessmen. Ano ang gagawin mo? Gusto mo bang pagtawanan? Nagalit si Yangtze at tumingin kay Lito ng may panghahamak. Dahil high-end ito, dapat masarap ang pagkain. Gusto ko ng mga delicacy. Walang isip na sinabi ni Lito. Lalong hinamak siya ni Yangtze at nagdalamhati sa kanyang puso, ito ang kasintahang hinanap ng lolo ko para sa kanya. Isa siyang walang kwentang tao, at ang mga masasarap na pagkain lang ang iniisip niya. Well, you can go, but don't say it's mine. She said stiffly, just say that you are my bodyguard. Walang pakialam si Lito tungkol dito. Ang layunin niya ay manatili kay Yangtze at protektahan siya. Walang problema. Tumango siya. Gayunpaman, sa mga mata ni Yangtze, ang kanyang pagsunod ay walang katapusang pambobola at pagdila sa isang aso. Hehe, kahit gaano mo pa ako guluhin, ako, si Yangtze Jiang, hinding-hindi mai-inlove sa lalaking tulad mo na walang kakayahan. Ngumisi si Yangtze sa kanyang puso. Pagkatapos noon, pumunta muna si Yangtze sa tindahan ng damit at nagpalit ng damit panggabing. Nakasuot siya ng perlas at pink na sutla na damit na nagpapakita ng kanyang puting nyebe at pinong mga balikat. Mayroon siyang tali sa kanyang baywang na nakabalangka sa kanyang hugis willow na baywang. Nakatali ng mataas ang kanyang itim na buhok, at mayroon siyang puting hairpan. Siya ay isang klasikal na kagandahan tulad ng isang larawan na ginawa ng mga tao na nabighani. Honey, ang ganda mo. Si Lito ay nakaupo sa sofa, nakasuot ng isang pares ng malaking pantalon at humihila ng isang pares ng sapatos na hugis tao. Tumawa siya ng malakas. Nang makita siyang ganito, ang magandang kalooban ni Yangtze ay agad na nawala. Sa malamig na mukha, sinabi niya sa tindero, pumili ka ng suit para sa kanya. Buti naman maging ganito ako. Alam kong may pakialam ka sa akin, pero hindi mo kailangang gumastos. Nakangiting sabi ni Lito. Galit na galit si Yangtze na malapit na siyang magsuka ng dugo. Halos puno ng asul na ugat ang mga kamay niya. Concern ba ako sa'yo? Hindi. Natatakot ako na mapahiya mo ako. Ang taong ito ay ganap na walang isip. Upang hindi magalit, inikat ni Yangtze ang kanyang katawan at tumigil sa pagtingin sa kanya. Hoy, tingnan mo, hindi ba ito si Miss Jiang? Biglang may narinig na mataas na boses. Nakita nila ang isang batang may kasama papasok mula sa pintuan. Kung tutuusin sa kanilang pananamit, galing sila sa magandang pamilya, lalo na sa mga babae. Maganda ang pananamit nila, ngunit napakakaraniwan ng kanilang mga mukha, lalo na kung ikukumpara kay Yangtze.
Kabanata 500. Nang makita ang taong paparating, biglang nanlamig ang mukha ni Yangtze. Paano niya ito nakilala dito? Si Yao Yao Qiu, ang kanyang sinumpaang kaaway. Ang pamilya ni Yao Yao ay mas mabuti ng kaunti kaysa sa kanya, ngunit palagi siyang lumalaban sa kanya. Hindi na siya makapaghintay na makahanap ng pagkakataon para year-okon si Yangtze sa lupa. Nang makitang hindi siya pinansin ni Yangtze, ngumuso si Yao Yao. Yangtze, nag-hello ako sayo. Masyado kang bastos, ano? Hello. Malamig na sagot ni Yangtze. Sa oras na ito, dumating ang tindero na may dalang suit. Miss Jiang, ano sa tingin mo ang suit na ito? Dapat ay bagay ito sa iyong boyfriend. Nanlamig ang mukha ni Yangtze. Boyfriend. Nang makita ng tindera ang ekspresyon ni Yangtze, alam niyang mali ang sinabi niya. Nang makita niyang paparating ang dalawa para bumili ng damit, hindi niya naisip na magkasama sila. Hahaha, Yandy, itong talo ay boyfriend mo. Itinuro ni Yao Yao si Lito at humagalpak ng tawa. Napakasama ng pananamit ni Lito kaya nakahiga siya sa sofa na naka-cross legs. Walang bakas ng pera o kapangyarihan sa kanya. Para siyang talunan. Tatanggi na sana si Yangtze, ngunit si Lito ang unang nagsalita. Nagkakamali ka. Hindi ko siya girlfriend. Si Yangtze ay malapit nang makahinga ng maluwag nang idinagdag ni Lito, ako ang kanyang fiancé. Umindayog ang katawan ni Yangtze, at talagang gusto niyang maghukay ng butas at magtago kaagad dito. Yangtze, I didn't expect you to have such strong taste and choose this kind of loser to be your boyfriend. Di ba ang side niya ay partikular na kasiya siya para sa iyo? Ngumiti ng masama si Yao Yao at hinaila ang lalaki sa tabi niya. Hayaan mong ipakilala ko ang aking kasintahan, ang young master ng Hengzong Real Estate, si Mal Ongshu. Nagpakilala si Yao Yao na may pagmamalaki na mukha. Hello, Miss Jiang. Ako si Mal Ongshu. Bibigyan kita ng payo sa hinaharap. Iniabot ni Malong ang kanyang kamay kay Yangtze. Hindi siya masamang tingnan, nakasuot ng sikat na brand suit. Siya ay magalang at may pambihirang pakikitungo. Halata naman na isa siyang mayaman na young master. Dahil dito, mas naging hamak si Lito. Ang mukha ni Yangtze ay sobrang pangit, at kinasusuklaman niya si Lito hanggang sa mamatay sa kanyang puso. Nang marinig ito ng ibang mga customer sa tindahan, napatingin silang lahat. Naramdaman na lamang ni Yangtze na nawala ang kanyang mukha. Hello. Itinuwid ni Yangtze ang kanyang likod at mahinang ngumiti. Matagal nang narinig ni Malong ang kagandahan ni Yangtze. Nang makita siya ngayon, nabighani siya. Sa sandaling ito, hawak ang malambot na kamay, muling ngumiti sa kanya si Yangtze. Halos matakot si Malong sa kanyang talino. Gayunpaman, siya ay labis na nalulumbay. Paanong naging malapit ang malaing kantong dilag na ito sa talunan na ito? Nang mapansin ang nagbabagang mga mata ni Malong, nakaramdam ng pagkasuklam si Yangtze. Kumunat ang noo niya at binawi ang kamay. Buntong hininga, Yangtze, kung may ibang nakakaalam na magpapakasal ka sa isang talunan, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon nila. Tinakpan ni Yao Yao ang kanyang bibig at ngumiti. Sinabi rin ni Malong, oo, Miss Jiang, hindi lahat ng tao ay kayang ipitin ang mga taong katulad namin, lalo na iyong mga talunan. Bakit kailangan mong magdusa? Hindi na niya hinintay na humiwalay si Yangtze kay Lito, at pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong makapasok. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Lito, lumapit kay Yao Yao, at malamig na tinitigan siya. Walang kamalay-malay na napaatras si Yao Yao at sinabi sa isang sarkastikong tono, anong ginagawa mo? Napakaluwag mo. Lumayo ka sa akin. Tinitigan siya ni Lito at biglang ngumiti. Isa ka lang na pangit, pero peke rin ang dibdib mo. Kawawa naman yung boyfriend mo. Nagbago ang mukha ni Yao Yao at mukha siyang mabangis. Ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag mo akong sir-an. Sinabi ni Lito kay Malong, totoo ang sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang dalhin sa ospital para sa pagsusuri. Yao Yao, totoo ba ang sinabi niya? Fake ba ang dibdib mo? Galit na galit si Malong. Hinailan niya si Yao Yao at sinabing, sumunod ka sa akin sa ospital. Noong una, akala niya ay ordinaryo lang ang hitsura ni Yao Yao, ngunit dahil maganda ang katawan nito, halos hindi niya ito matiis. Ngayong alam na niya na kahit ang figure niya ay peke, halatang nagsisinungaling siya. Mahal, ginawa ko yun para mapasaya ka. Agad na natarante si Yao Yao. Well, totoo pala ang sinabi niya. How dare you deceive my feelings? Binigyan ni Malong si Yao Yao ng isang sampal sa mukha at umalis. Itinagilid ni Yao Yao ang kanyang ulo at tinakpan ang kalahati ng kanyang nasusunog na mukha. Nang marinig niya ang tawanan ng mga tao sa paligid niya, sa sobrang galit niya ay nanginig siya. Yangtze, kasalanan mo ang lahat.
Maghintay ka lang. Tinitigan niya ng masama si Yangtze at tumakbong umiiyak. Umiling si Yangtze, tumingin kay Lito, at nagdududang nagtanong, paano mo malalaman na peke ang kanyang dibdib? Nagkibit balikat si Lito. Ang hugis ay hindi masyadong natural. Siyempre, hindi niya masasabing alam niya ang X-ray vision. Hindi pa banggitin ang mga peking dibdib ng babae, maging ang damit na panloob ni Yangtze ngayon ay kitang-kita kung gugustuhin niya. Kung ang mga salitang ito ay binibigkas, si Yangtze ay malamang na maputol siya. Kasuklam-suklam. Ngumuso si Yangtze at direktang itinapon sa mukha niya ang mga damit. Pumunta ka at isuot mo sila. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at walang pagpipilian kundi ang masunuring magpalit ng kanyang damit. Makalipas ang mga 15 minuto, nagbabasa ng magazine si Yangtze nang lumabas si Lito. Nagpalit na ako. Casual na itinaas ni Yangtze ang kanyang ulo at biglang natigilan. Isang tingin na matatawag na nakakamanghang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos magpalit ng bagong set ng damit, tila nagbago na si Lito sa ibang tao. Ang kanyang walang ekspresyon na mukha ay malamig at tapat, at ang kanyang figure ay matangkad at tuwid. Bagamat siya ay mukhang nakaka-relax, ang bawat kalamnan ay tila naglalaman ng lakas ng pagsabog. Masasabing gwapo siya. Hindi maiwasan ni Yangtze na isipin ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan kagabi, at ang kanyang mga pisngi ay hindi maiwasang uminit. Bahagyang kumaibot ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Lito. Anong meron sa babaeng ito? Nakasuot siya ng suit at binalot ito ng mahigpit. Paano niya nagawang mapahiya siya? Hindi kaya nagkaroon din siya ng X-ray vision. Not bad. Tara na. Muling itinaas ni Yangtze ang kanyang ulo, at nabawi ng kanyang mukha ang lamig nito. Pumunta siya sa counter para bayaran ang bill, at pagkatapos ay pumunta sa hotel kasama si Lito. Pagdating nila sa airport, sinalubong agad sila ni Macmacson. Ang ganda talaga ng hotel na ito. Tumingin si Yangtze sa paligid at patuloy na tumatango. Sinabi ni Macmac, ito ay isang 7-star na hotel sa Jingcheng City. Sinasabi na ang may-ari nito ay isang maharlika mula sa Inglaterra. Ang pinakamurang silid dito ay nagkakahalaga ng 200,000 bawat gabi, at hindi ito maaaring i-book gamit ang pera. Dapat mayroong isang tiyak na lipunan. Tumanggo si Yangtze at hindi maiwasang mapatingin kay Macmac. Agad na itinuwid ni Macmac ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Sabay tingin niya kay Lito. Gusto ni Miss Jiang ang lugar na ito. Makakahanap ako ng makakarelasyon at makakapag-book ng kwarto para sa iyo. Pagmamalaki ni Macmac. Nang marinig ito, medyo natukso si Yangtze. Pagkatapos ng lahat, bagaman siya ang boss, ang kumpanya ay masyadong maliit. Natatakot siya na hindi siya kwalipikadong mag-book ng kwarto dito. Sa sandaling ito, isang hindi magiliw na boses ang nagsalita. Mahal, sabihin mo sa akin ng diretso kung saang kwarto mo gustong tumira. May ilang mga bilya sa lawa. Maaari kang pumili ng isa at ito ay pag-aari mo sa hinaharap. Hinawakan ni Lito ang likod ng kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at mahinahong sinabi. Sa sandaling sinabi niya ito, kumagalpak ng tawa si Macmac. Hahaha, tama ka. Biglang lumubog ang mukha ni Yangtze, at nandidiri siya kay Lito. Maging ang mga dumaan ay tumingin kay Lito, tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga bibig, at ngumisi, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya.